ways, di ba? Nasaan yung mic mo? Oh my God, hindi ko napansin. Ikaw din. Oh my God. Ang ganda na. No one tells you that waiting feels like a failure. Like everyone is moving and rushing, and somehow you're. Today we're going to talk about embracing your waiting season. So, what if this season is not a punishment, but it is a preparation? So, hi there. Good morning. Hi, morning. Good morning, people. Good morning, madlang people. Ay, good morning Good pa. morning pa. Oo. Ayun, so with our topic, it's about season of waiting. How can we explain to them the beauty of waiting? Which is actually nga, di ba, mostly sa mga tao, when you are stuck in a certain period, in a certain situation, na hindi mo nakukuha yung sagot pa na gusto mo makuha, marinig, it feels like forever eh, no? Mm-mm. Di ba? Ganun yung mga nararamdaman nila. Ano ba yung mga examples? Halimbawa, isa sa pwedeng pumasok sa isip ko, Mm. yung, halimbawa, gusto mo makaland agad ng job. Di ba pag fresh graduate ka? Oh, ang ano yung pressure nun sa mga Gusto mo agad bagong makahanap ng graduate. trabaho. Kaya kung minsan hindi mo gusto yung position o yung company, patasik na lang na may trabaho ka, Grab mo na. grab mo na lang. Kahit hindi siya align sa... Oo, may ganun. Kasi may pressure ka eh. Lalo na pag halimbawa, may pressure sa family, oh, bakit ilang buwan na? Or taon na, wala ka pa. Especially sa atin, di ba, once you graduate, kailangan makapagtrabaho ka na kasi nga, kailangan mo na rin tumulong sa family mo. Tapos meron din halimbawa, yun nga, ito yung usually nangyayari, yung pressure na of getting married. Diba? Kaya kung minsan, kahit wrong partner na lang, para hindi ka lang masabihan na single or diba kasi nga pressure ng society or kahit Yung society na mga kamag-anak mo. Di ba naalala bakit ilang taon ka na, wala ka pa rin asawa, ganito, ganyan. Tapos pag may nakilala ka, eventually may nakilala ka, kahit nang hindi ka pa sure sa sarili mo dun sa tao, grab mo na lang. Without yun nga, tapos hindi mo na mamalayan na hindi mo pala masyadong kilala yung tao. Tapos pag nandun na kayo sa married life, yun minsan on the rock. Kasi di mo pala yung kanyang ugali. Oo. Tapos, ganun din. Pag usually kasi pag meron tayong gustong mangyari, hindi tayo makapaghintay. Gusto natin may result Rush agad. agad, oo. So parang, ano kasi yan, for me gaya ng sinabi mo, preparation. Kasi your time will come. Hindi kasi tayo pareho ng timeline eh. Iba-iba tayo ng timeline. Pareho ng timeline. Minsan nakikita mo sa iba, bakit, ito, kasi comparison din eh. Minsan sa society, no? Yung sarili mo sa ibang tao, bakit siya this age? Halimbawa, 30, meron na siyang stable job. Pero ikaw, wala pa. May bahay lupa na, may ganon, oo. Kasi comparison talaga eh. Kaya nga comparison is a theft of joy. Oo. Kasi nga naman, usually yung mga ganyan na around 30s, may mga kotse na, may mga bahay na. Oo. Paano naman yung mga napag-iiwanan na hindi pa kumbaga sila nag-grow? Siguro meron pang hindrance sa nila. Yun na nga, kasi yung pressure nga naman ng mga 30s na especially, kailangan may bahay na. Which is, tama ka, wala nga namang timeline. Naniniwala ka ba sa late bloomer? Oo, naniniwala. Kasi ako, I myself late bloomer din ako eh. Diba? Oo. Tsaka meron kasi na, siguro nung nasa 20s ka, hindi pa sa'yo clear kung anong gusto mo sa buhay or anong gusto mo mangyari. So, parang ka pa sa stage na nag-explore ka pa. Meron kasi ibang tao na they try different jobs. So, hanggat hindi nila nasasatisfy yung sarili nila, nag-explore sila. Gusto nila malaman, ano ba talaga yung gusto ko? Then, until such time na siguro pag nahanap nila yung magandang trabaho, talagang fit to them, doon na sila kontento. May gano'n kasing tao na, di ba? Meron din minsan nga notice ko din,
yung nagmamadali sa success. Gusto agad nila meron silang ma-achieve Oo, na yung shortcut. something. Oo. Actually, ang mga ganyang usually nagmamadali, kadalasan mas napapahamak. Oo, totoo, naniniwala ako diyan, eh. Na the more ka nagmamadali, the more ka mapapahamak. So, on those people na they are in their waiting season, how can we, maybe we can say that rest is not a laziness. Siguro give your time to kilalanin mo yung sarili mo, alamin mo kung ano yung gusto mo. Kumbaga parang break ka muna. Make a awareness or checklist, tama? Kung ano ba ang gusto mo talaga and how you're going to start if Yes. you really want to pursue something. Tsaka, take it as an opportunity na ang waiting season mo, i-enjoy mo yung mga bagay na hindi mo na-enjoy before. Baka on that moment, makilala mo yung sarili mo, may Yes. ma-discover kang bago na dun ka pala mas Oo. focus Try to ka. discover something, kung ano yung interest mo. Oo. Huwag mong ipe-pressure sarili mo na porke nakita mo sa iba, may achievement na sila or May posisyon na sila. Oo. Tapos ikaw pinipressure mo sarili mo. Kasi naniniwala din ako na yung waiting season mo is preparation mo din. Yun nga, 'di ba? Sometimes God's also redirection. Oo, diba? God's redirection, Oo. kaya ka hindi pa talaga Hindi mo pa inano muna na- sa pinto na yun, Oo. pinagbuksan. Tama. May ibang pinto para Yes, sa'yo. hindi pa kasi para sa'yo yun. Hindi pa yun Oo. yung right opportunity or right path na para sa'yo. Kaya God allows you to wait, di ba? To have a rest. And actually, if you're in that season, don't be wag mong pahirapan ang sarili mo, wag mong sisihin ang sarili mo. Don't be hard on yourself. Make that season more yun nga yung season na mas makakilala mo pa yung sarili mo. Oo, Diba? kasi yun, for me, privilege nga yun, eh. Kasi, sa akin lang to, yung kumaga ikaw, parang you have all the freedom na gawin yung gusto mo, then, mas makikilala mo pa yung sarili mo. Doon kasi, yung growth din, along the way, hindi mo nalalaman na nag-grow ka rin pala as a person kasi necessary yun sa atin bilang tao, eh. Diyan kasi, diyan kasi na parang, you learn how to make wise decisions, you learn how to handle things like challenges, di ba? So, I think it's necessary for us to learn how to wait, for us to know ourselves better. Correct. So, kasi minsan feeling nila failure na sila. May ganun kasi Especially, alam mo yung ano bang tawag nila sa career? Rat race in career, di ba? Kanya-kanyang na-promote na siya ng ganito, nakapasok siya sa magandang company na ganyan. Uy, nasa abroad na siya, ang ganda ng posisyon niya. Tapos ikaw nasa Pilipinas, na pag-iiwanan, paano ako? Ano bang dapat kong gawin? Kasi yun ko compare kasi Then don't self-pity. More importantly, huwag kang mag-self-pity. Lalo na kung, for example, alam mo namang ginawa mo lahat, you did your part, nag-exert ka lang ng lahat ng effort, pero parang wala pa rin na, it means hindi pa kasi talaga para sa'yo. Kasi ito God makes beautiful thing in its time. So, kumbaga, nire-ready ka pa ni Lord para sa will niya o sa plano niya. Kaya hindi niya pa binibigay yun. Kasi yung sabi ko, di ba, what if yung pala distraction yun sa'yo? Tapos, nagmadali ka. May iba palang sa'yo na inahahanda ang Panginoon. Correct. Na hindi mo alam, pero much The better best pa. pala. The best para sa'yo, di ba? Kasi nakikita mo, God sees kasi our future, eh. Tayo hindi. So, parang yung feeling mo, yun na yung, this is good enough for me. Pero hindi mo alam na God is, there is more pa na, kumbaga, pinaplano si God na, no, anak, you are more deserving, as in, much more deserving than the things na iniisip mo. Ganun eh. For me, yun yung paniniwala ko. Kaya, don't settle for less din. Don't settle for less. And siguro nga, use those times na mag-explore ka. Kasi hanapin mo ang passion mo. Yes, totoo. Kasi ang tendency kasi minsan, dahil sa pagmamadali natin, we settle for less na lang talaga. Diba? Kasi akala natin Okay na yun na to. yung wala ng other opportunities.
yun na yun, gagrab mo na lang, pero Mm-mm. hindi mo alam na there's more, di ba? Mm-mm. Explore ka lang, wait ka lang, kumbaga, have patience lang, have enough Mm-mm. patience to wait. Yun lang talaga. Kasi nga, di ba, sabi, patience is a virtue nga, di ba? Mm-mm. So, it's, for me, it's kinda rewarding if talagang you waited and then Mm-mm. you got that things na talagang gusto mo. Kaysa mag-rush ka na hindi naman yung gusto Na mo. mas, and then mas Diba? napahamak ka pa nga. Mm-mm. Iba pala ang naging outcome nung Yes, pagmamadali mo. oo. Sa sobrang gusto mo maka-go on top, may mga nagawa kang hindi tama, Oo, totoo. may mga inapakan kang Kasi, tao. yes, nagra-rush ka kasi, oo. Mm-mm. Usually talaga naniniwala ako doon na the more ka nagmamadali, dun ka Mas napapahamak. napapahamak. Diba? Kahit lang sa simpleng halimbawa, ito lang, observation natin sa daily life basis natin. Mm-mm. Di ba minsan pag nagmamadali ka, minsan natitisod ka. Di ba doon pa lang na how much more sa mga life choices natin, di ba? Mm-mm. So sana yun, ako kasi, ewan ko, natutunan ko kasi mag-wait talaga. So parang for me, ayoko kaya lang naman kasi tayo minsan, we think we are failure because we put too much pressure on ourselves. And we compare ourselves sa Yes, success ng iba. Oo. Yun ang ano niya eh. Oo. You have your own path. Journey. Yeah, you have your own journey. Hindi tayo same ng journey eh. Yung journey mo, iba sa journey ko. So don't compare, di ba? Kasi hindi ko alam kung anong hassle na pagdaanan mo to reach to that point, di ba? Yes. Oo. Yun din. Ako naman, di ba? Oo. So for me, no need to compare. Oo. Kasi minsan sa comparison din, doon din lumalabas yung jealousy, di ba? Jealousy, oo. Kaya nga, ito self-pity sa isa. Kasi hindi ko naabot yan. Buti pa siya. Oo, yun. So, much better na wait for your season na lang talaga. Yeah, wait for your season. And actually, hindi mo alam yung meron ka is lacking sa kabuhay niya. Totoo. Kasi nga, hindi mo naman alam kung ano pinag-ano ng tao na yun eh. Tsaka huwag tayo mag-base sa age natin. Kasi, kagaya niyan, akala mo, if you are in your 30s, too late na to be successful. Well, let's make an example, okay? So, the other one becomes successful in career, the other one becomes successful as a homemaker. Though they have both family, yung isa is mas nag-focus sa career. So, family, career, yun ang hinahassle niya. Then this one is, she have all the time in the world to focus on her family alone. So, di ba, the comparison, she can focus on her family. Yung isa naman have a regret na, ay, hindi ko nabigyan ng tamang time. Yung family ko. But siya naman is, she has all the time, but then, may ano siya kasi parang, wala akong na-achieve. Kasi feeling niya sa bahay lang siya. Di ba? Kasi for me, depende rin sa priorities mo eh. Correct, oo. Di ba? You cannot rush into something at the same time, na sabay-sabay. Feeling ko hindi. Wala kang ma-achieve kung gusto mo pang sabayin lahat. One at a time. Di ba? Hindi mo, kaya nga di ba, minsan maraming parang, I don't know how to explain, pero hindi mo kasi pwedeng ipagsabay, halimbawa, yung pagiging career person mo, at the same time, yung family mo, may magsasuffer talaga may sasacrifice diba? ka talaga. And she also sacrificed her career for the family. So, ganun lang naman din yun. And we try to balance na lang everything. Yes, Kung ano yung situation natin, we try to balance and to compensate, diba? Bigay natin more love. And then, siya naman as a mother, pwedeng ayun nga, provide niya, become the homemaker, provide niya lahat ng pagmamahal para sa family niya. And in that sense, it doesn't mean you're a failure. You're both are doing the best. Kasi diba? bakit, ito, question lang. What do you think yung, basis ng mga tao, bakit nila nasasabi they are such a failure? Ayun na nga, kasi comparison number 1, na parang wala ko na-achieve siya, ganyan. Kung ano yung nakikita natin sa society, sa environment natin, na yung mga ka-age natin, kung ganito na siya, may nakapagtayo na siya ng bahay, ng lupa, bahay at lupa, may sasakyan. Nawala ko, teka lang, nagre-rent pa lang kami, hanggang ngayon, nagre-rent pa rin kami, wala kaming sariling bahay. Diba? Yung mga ganon. Pero alam mo bang may pros and cons din naman din, di ba, ang owning a house. Kasi,
maraming babayaran. Maraming babayaran, amilyar, Oo. ganyan, every and then yung Tax, land tax. So, ayun, ito naman, si renting naman is, ay, umalay mo, nag-iipon bibili na isang bagsakan pala. Alam mo Tama, yun. oo. Hindi ko alam kung tama yung logic ko, pero Pero yun na nga, depende rin kasi talaga sa priorities mo. Kung hindi pa afford na bumili ng bahay kasi nga nag-iipon, may other expenses ka, then for them siguro yes, ang mas priority yung nila for example, mag-rent. oh, Diba? nagre-rent sila kasi Oo. nga, for example, sinusustentahan pa yung pag-aaral ng ganito, ganyan, papagamot ng, alam mo na, Kaya wait for your relatives. time. Darating ka din sa, ma-achieve mo rin yung pangarap mo sa buhay. Basta, patience lang talaga. Tsaka Patience lang talaga. Do not compare. And find your own passion na baka ikaw magaling ka pala sa ganito, siya naman is iba talaga ang path niya. Pero ikaw dito ka pala mag-e-excel. Edi, paanuin mo yun, palaguin mo yun. Tama. Tsaka, hindi porke na feeling mo na pag-iiwanan ka na, wala na mangyayaring maganda sa'yo, di ba? Kasi ganun tayo, feeling natin na pag-iiwanan tayo That's why we wanna rush things. Pero, for me, hindi kasi talaga dapat yun. Hindi yun basis para magmadali ka sa buhay. I can give you an example pala yung nangyari sa akin. Kasi nga, di ba, undergrad ako before. So, nakikita ko yung mga classmates ko, graduate na sila, then pumasok sila sa and ako, ayun, I'm working pero sa different then sila, yun nga, parang corporate na, ganyan-ganyan. So, ako naman, ayun, okay lang, hustle pa rin ang hustle, grind ang grind, hustle and grind, kasi nagkaroon ako ng chance. And ito na nga, di ba, late bloomer ako so na-achieve ko yung diploma ko at this, at this age. And, di ba walang timeline? Wala kang timeline. Ikaw ang gagawa ng paraan kung gusto mo talaga na ma-achieve ang isang bagay. So, napaka-late bloomer ko din. Pero, I really appreciate talaga yung sobrang grateful talaga ako na na-achieve ko yun. Tama. Kaya glory to God. Thank you. Be proud of yourself. Pero ito, may question ako. Oo. So, ano naman ang masasabi mo dun sa mga tao na ang philosophy sa buhay is YOLO? Yun. Alam mo, I respect that one. Kasi totoo naman, you only live once. But do you think they're rushing in life or? No, they're enjoying their life. For me, they're enjoying their life. That's their definition of happiness Yes, oo. Oo. Tama. Happy ako sa kanila. And especially, for me, I witness how death will, affect how it affects, di ba? Kung ano mo yun, parang, yes, we're just passing here on earth Why not make that time you have on earth is make it worthwhile. Yes, and you'll never know when it's your last day. Totoo. Siguro yung iba sinasabi nila they'll make it wrong or bad yung YOLO kasi nga nakikita nila gastos dito, gastos doon, travel dito, travel doon. It's not my business anymore. May pera siyang pang pang enjoy. Oo, tsaka isa pa ito pa minsan kasi parang nagiging for other people, it creates siguro jealousy nga. Kasi nga they compare, bakit siya, dami niya na napuntahan. Tapos ako ganito. Isa pa yan, di ba? Yung comparison na, buti po siya nakapunta na sa bansang ko. So, isa pangarap niya pa yung bansang yan. You have all this, na, kuha ka ng paraan para ma-achieve mo rin yung dream mo. Tsaka ito din, malay mo hindi na, ito kasi, sabi ko nga, pagdating sa priorities, malay mo yung tao na hindi niya pa, by this time, we're talking about, the present time, maybe hindi niya pa priority. Kasi iba yung priority niya. Meron pa siyang bawa. Yun nga, pinapaaral ng mga anak. Diba? Siyempre, unahin mo yun. May sinusuportahang parents. So, he has means, pero he chose the other priorities. Oo, tama. Tapos, parang pinaka-importante sa buhay niya that time. Oo. So, yun nga, for me, wait din ang right time mo kung when ka makapag-travel. Kumbaga, you will feel naman sa sarili mo talaga na, this is the right time na sarili ko naman ang isipin ko. Kumbaga, ano ba naman yung konting reward sa self ko? Kasi for me, it's rewarding talaga yung ganun na mag-travel ka. For me, hindi siya
magastos in, in the sense na, syempre maglalabas ka ng pera. Pero kung pinag-iipunan mo naman, pinaghahandaan mo naman, then it's okay. For me, there's nothing wrong with that. Tama. Kasi, ako di ba sabi ko nga, wag mo ring, kasi isa sa natutunan ko din na never neglect yourself. Kasi, pangit din naman yung inuuna mo ibang tao. Well, family, like for example, given talaga yan. Pero, parang hindi ka rin mag-burn out. Kasi nagtatrabaho ka din, napapakahirap ka din, di ba? So, ano ba naman yung konting reward na sa self mo? Then, mag-ipon ka o mag-travel ka ganyan. So, for hindi naman kasi bisyo yung travel, siguro sa ibang tao bisyo siya. Oo, di ba? Gastos. Ganyan. Bisyo na talagang kahit walang-wala ka na, pipilitin mo. Di ba? Ibang usapan naman yun. So, kahit na, may mga gano'n kasi yung tao, di ba? I'm not just talking about travel, na, may gusto sila bilhin, kahit walang-wala na sila, in order lang na para ma-achieve nila, makuha nila yung gusto nila. Kahit wala silang pera, binibili nila. Kasi nga, nakuha pa nila, si ano ganito may ganyan, ako wala. Diba? Nagigets mo yung point ko. Nagigets ko pero I don't judge. That's her, kung wala na siyang kung saan man niya kunin yan, pambili niya. Oo, may ganun. Paghihirapan niya at babayaran niya. Oo. Pero what I mean to say is, make sure lang na unahin mo muna yung mas importante, diba? Oo. Like for example, material things lang naman na hindi naman pala talaga necessary. May much better things pa na kailangan, diba? Like, so prioritize food, niya rin kung ano. Oo naman. Kung food naman, ba't naman niya gugutumin ang sarili niya, diba? Oo. Kaya talaga, hindi natin, we're not always in the position to say bad things about other people. Kasi hindi natin alam kung anong pinagdaanan nila Diba? We cannot judge them. We cannot judge ano yung ginawa niyang para ma-reach siya at that point. Kaya nga. Kaya kung, for example, may nakita tayong achievement para sa ibang tao, let's just be happy. Pero dito tayo sa point na yan. Kumbaga, ako ito this is my own experience. Nakita ko talaga na witness in my very own eyes, yung mga friends ko, especially dito sa Dubai, na nagkakilala kami mga single sila. Then unti-unti nagsisettle down, nagkakaroon ng family, may mga anak, ganyan. Never ako nakaramdam ng inggit. Kasi naniniwala ako na nahanap na kasi nila yung right person. Na they wanna spend their lifetime with. So, syempre, di ba, hindi naman sila siguro magde-decide na mag-settle down kung hindi sila sigurado sa tao. Ako kasi, kumaga ako, nandun ako sa stage na, okay, kinikilala ko pa ng sarili ko, hindi ko pa nga alam kung anong gusto ko, di ba? Am I really willing to settle down? Yan ba talaga yung gusto ko? Diba? Yan ba yung purpose sa akin ni God? May mga gano'n kasi akong questions Kaya ako, I don't not put pressure sa self ko na, ganito si kanya, may may family, may anak na. I'm happy with my friends na nakikita ko sila na may family na. Then ako, kasi at saka never ko inisip na napag-iiwanan ako. Oo. Kasi, naman bawa, sa group of friends mo, bawa ako na lang yung single. No, hindi ko iisipin na, kawawa naman ako. Ba't sila, may pamilya na. Kasi, minsan kasi yung mentality ng tao, naku, paano na lang pag tumanda ka, sino mag-aalaga sa'yo pag mag-isa ka, diba? So, paano pala kung ganyan din mentality ko, kaso kahit sino na lang, sige, willing ka ba? Sige, tayo na lang, para wag hindi tayo magpag-isa. Sama na tayo, mag-asawa na tayo. Ayun ko nang gano'n, parang transaction na sa'yo yung marriage. Diba? Makakasama mo yan lifetime. Kailangan mo pag-isipan kung sino yung papapasukin mo sa buhay mo. Just because, you don't wanna feel alone, na pag tumanda ka, gusto mo may umakay sa'yo, or may, kahit na lang daw gusto mapakiramdam, mag-alaga sa'yo. No, hindi ganun. Hindi naman kasi ganun yung marriage for me. Hindi lang ganun ang marriage. Kumbaga, hindi lang, na you're looking for someone to serve you, diba? Hindi ganun Kumbaga, for me, there's a bigger picture than that. Yung mga sinasabi ko about marriage. So, para sa akin, hindi siya ganun kadali na parang papasukan mo siya na, una-una talaga, dapat sigurado ka sa sarili mo. Ito pa talagang gusto ko. Then, pangalawa, sure ka dun sa tao, di ba, na willing ka ba i-spend mo yung lifetime mo sa kanya. Kaya, for me, no, don't, especially sa mga singles ngayon do not put pressure sa sarili nyo. Enjoy nyo yung kung nasaan kayong season. Kasi yung season nyo na pagiging single, eto I don't know if you would agree to me, may mga kakilala ka ba na married na they tell you or they wish na sana single sila? Well, hindi naman yan sasabihin sa'yo ng, ng diretso. Pero you will see how their life become is, how, can I say, big word naman kasi masyadong miserable,
Pero No, but hindi sila, real talk yan. I was thinking of the same thing. ayoko namang i-describe sila ng ganun, pero parang ganun, ewan ko. Anyway, yun nga, hindi nila sasabihin ng diretso, Mm. pero yun nga, But that may is nangyayaring hindi na maganda, Yes. and all. you know what? Being married na miserable ang life, that is an uncomfortable truth na not all people are willing to talk about. Kaya, ako alam ko may mga ganon talagang tao na even sa sarili nila, hindi nila ma-accept na they are in that kind of situation. Diba? We're not just talking about marriage. May mga tao din naman na even they're single, they are miserable. Oo naman. Diba? Oo. Yeah, you're right. The word miserable is big word, but it's real. It's really happening. Then it's how you define your position in life. Am I miserable? Or am I just going through something? Diba? So it's up to you how do you define if you are in that stage of being miserable. Pero niniwala talaga ako na there are people who are married already that they consider their lives as miserable. Kasi me being single din, I experienced at some point of my life that I felt I am in a miserable situation. Parang feeling ko wala na akong way out. Then I decide, okay, I don't wanna stay in this kind of situation. So, I'd rather, just the other, kumbaga, lumabas ako sa ganong sitwasyon. Because I don't want to be miserable for the rest of my life. Thank you for thinking na napag-iiwanan ka nga ng iba since the other girls are building their own families and all, and ayaw mo mag-rush. Okay, so, yun nga ang may papayo mo sa mga, like the singles na mga babae or lalaki na they don't need to rush. Yes, na, diba? Kasi yun na nga, yung season of waiting, that's the beauty of waiting. So, on your season, what's the beauty in it? Okay, medyo cliche siya, pero dito ko kasi na-discover yung self-love, ang self-worth, na hindi ko before na-experience when I was still in relationship. Kasi di ba pag nagmamahal ka, usually, nakafocus ka sa isang tao, neglect mo yung sarili mo kasi inuuna mo yung kapakanan ng ibang tao, di ba? Especially pag mahal mo yung tao. For me, this kind of season is talagang ini-enjoy ko. That's why I'm not rushing. Kasi niniwala ako na, good things come to those who wait. Oo naman. Di ba? So, for me, if I do that, if I will wait, I will get the reward. Di ba? And what's most promising is, for me, ako lang to for me, what's more promising is that si God na yung magre-reward sa akin. He will give me the best man, the right guy. Kasi I waited I waited for the right one. Hindi ako nag-rush. Diba? So, I hope everyone will realize that. Kasi tayo, out of pressure ng society, even our circle of friends, family. Ako ito, before, let's say, siguro mga 10 years ago, I always hear this. Bev, wala ka bang plano? Ito lang, real talk talaga to Me, that's why I don't talk to my friends, especially in Philippines. Because every time they will chat, the first thing they ask me, anong plano mo? Hindi ka pa mag-aasawa. Travel ka na lang ng travel? Wala ka bang nahanap dyan? So, for me, it's for me kasi, I don't put pressure on myself, but other people is pressuring me. Okay. Oo. So, parang, that was let's say, mga 10 years ago, maybe, na parang na-realize ko na, why should I put pressure sa self ko na ako nga mismo happy naman ako? Yun yung na-learn ko talaga. Then, I'm glad that these people, siguro, I don't know if they are the same people, but I have friends talaga na kung dati sila yung nagpe-pressure sa akin, now they are happy. Parang every time magkikita kami, uy, si Beb happy yan. Hindi na yung uy, Beb, wala pa rin? O kailan? Yung kasi yung wala ka na tutor. Ganun ang society natin. Mentality nila. Tsaka ito kasi feeling ng ibang tao, magiging buo ka pagka spouse. Yun, yung diba? iba. For me, wrong notion siya. Wrong conception siya. Pagka wala kang asawa, kailangan magkaasawa ka. Kasi talagang ultimo ang pamilya mo ang magpupush talaga sa'yo magkaasawa ka. Kasi parang parang failure pagka hindi ka nakapag-asawa. And then, pagka ikaw naman daw ay nabalo or kailangan
mag-asawa ka pa rin. Para hindi ka mag-isa. Yun. Oo. Yun nga, di ba? Yun nga yung, this is the sad part. Yun nga, ba't kasi ganun ang standard ng mundo, no? Oo. Di ba? Na kumbaga, wala naman dapat sanang rules. Kasi ikaw naman, buhay mo naman eh. Ikaw naman yung magdadala. I think kailangan natin tignan ang history niyan kung yan man Oo, is... di ba? Pero, ito ha, napansin ko na nowadays, since ang tao nag-evolve na rin, parang marami na rin ka talaga sa open na, okay, I prefer to be single. Kasi wala na yung, nandun may mga, there are some na pinipressure pa rin nila. Lalo na pag may kilala silang single, they put pressure on that person. Pero maiilan talaga na, oy, okay lang yan. Ay, maging happy ka na lang. O, sumunod gagawin mo yung gusto mo. You have all the freedom. Kasi, for me, may cost din kasi talaga yung halimbawa, sorry sa mga married na ha. Pero ako kasi, I really enjoy my single life. So parang feeling ko, I have all the freedom. Yung comfort na hindi ko yung comfort. before. Kasi nga naman, ikaw lang sarili mo lang iniisip. Diba? Pero, to be fair naman with the married ha, at may family, iba rin naman talaga ang love and happiness na may pamilya. Naniniwala ako doon na sabi nga nila na iba daw yung feeling na halimbawa uuwi ka tapos may anak ka na. Daddy, mami, magaganon sa'yo, di ba? Nakakawala daw kasi ng pagod yun. Yun naman. Naniniwala naman talaga ako doon. Pero, yun nga, may for me siguro kasi di ba sinasabi dati, naririnig ko to dati na, you are only fulfilled in life if you have, yun nga, family. Hindi din naman. Kasi nga katulad sa'yo, may mga taong, di ba, na pero before, that was the parang perception in order to be fulfilled. Oo, ganun before. Pero ngayon kasi nga nag-evolve na rin talaga yung mundo. In this generation, iba na. Dead na din sila. Yung kumbaga, ito, naniwala ko sa quote na, you don't need someone to complete you if you are already complete sa sarili mo. Diba? Kasi for bonus ka na lang kung nandyan ka. Oo, yan yung mindset ko na, kung bibigyan ako ni God ng partner, then it's bonus. Kasi for me, I'm already complete. Okay ka na, oo. Then, I feel whole. Kasi hindi naman talaga ako ba't ba ako naging buo? Kasi si God naman talagang bumuo sa akin ng pagkatao ko eh. Kumbaga, I don't need someone to complete me. Pero di ba sabi nga, better half. So, how will you explain this better half? I wanna understand. Better half kasi katuwang mo siya sa buhay. Katuwang mo siya ng palaki ng mga anak mo. Yeah, it's gonna be a better half kasi hanggang pagtanda, iiwan kayo ng mga anak nyo. Magkakanya-kanya silang buhay din. And then, kayong dalawang magkasama eh. Oo nga. So, actually nga, eto nakita ko lang actually earlier, kasi nalulungkot yung tao kasi nga, unti-unti nang lumalaki mga anak niya, umaalis na sa bahay nila. Kasi they are, starting their own life, diba? May career na, and then they started their own family. Then, asawa na lang ang kasama niya. Sabi nga daw, kung papipiliin daw, asawa daw ang piliin. Kasi, ang mga anak, hindi mo siya hawak. Ika'y nag-guide lang sa kanila until paglaki nila hanggang sa magkaroon na sila ng own life nila. Kasi, in the end, ang kasama mo, ang asawa mo. Oo. Tsaka yung anak mo magkakaroon din ng sarili ng buhay. Magkakaroon din ng sarili ng pamilya. Yun ang nakita ko. Which is, may point din naman talaga. Yun ang better half. Yes. Yun lang, enjoy the season of waiting, di ba? Just enjoy your moment. Build yourself. Yes. Tama. Oo. Look for your passion. Look for your kung saan ka talaga. Tama, oo. Tsaka for me, ang season of waiting is for you to grow din. Yes, oo. For me, that is, I think, the best thing is, yun ang the best. Shower yourself, di ba? Like kagaya ng sabi mo, self-discovery, baka meron kang, hindi mo pa nagagawa before, gawin mo. Then, di ba? Kasi along the way, di ba, minsan, yung interest kasi natin, minsan, doon na lang din siya lumalabas pag,
tawag dito, on our journey, 'di ba? Oo, Along the journey. along the journey, correct. Oo, hindi yung, minsan, may mga gano'n. Halimbawa, naging hilig mo siya 10 years before or 15 years ago, tapos hindi mo siya nagawa, this is the time na gawin mo siya while in your waiting season. Discover mo yan. 'Di ba? Mhm. Oo. Tsaka wag mo nang ipagpaliban nga daw. Mm-mm. 'Di ba? Some doors stay closed, not because you're not ready to enter. It's because you're not ready to handle what's inside. So, eto nga, a waiting season with God is never a wasted season. Mm-mm. So, mas maigi na while you are waiting, pray ka din kay God. Tanungin mo si God, Lord, is it the right time na ba? Mm-mm. As for confirmation, I would rather say confirmation than signs. Kasi si God naman pag para talaga sa'yo, i-confirm niya yan ibibigay niya. So, always ask for confirmation. Mm-mm. So, ayun nga, Lalo na pag halimbawa meron ka pinagdadasal, then gusto mo na siyang mangyari. Pag hindi pa nag-say si Lord, lang kasi, may pa pala akong i-share. Kasi lang yan God answers in 3 words. No, wait, and yes. Okay. Ang ganda niyan. Ang ganda niya. Totoo naman. Oo nga. So, remember, a waiting season with God is never a wasted season. Wasted season. Oo. Ayun na nga, sabi ko nga kanina, maybe that door is not open for you kasi nga you're not ready what you're going to see inside. It can be that you are being prepared pa ni Lord. Diba? You need to discover yourself para ma-handle mo kung ano yung success na ibibigay pala nila mamaya, sa'yo. yung pressure. Totoo yan sinabi mo. Na kumaga, kaya hindi pa sinasagot ni Lord yung pinagdadasal mo. Kasi mamaya, pag binigay niya, hindi ka ready, baka hindi mo makayanan. Oo. Then, where's the glory? Di ba? Hindi mo pala makayanan yung pressure, yung challenge na bibigay niya. Kasi hindi ka pa handa. Pressure ng success na yun. Oo, diba? hindi mo mahahandle pala. So, kaya, that's the beauty of waiting. Yes. Grow ka muna sa sarili mo. Importante talaga yun. Na while you are waiting, shower your life with growth. I hope you enjoy our conversation today. Please like, subscribe, and share our podcast. And please like and share please like and subscribe to our socials, Q&I Podcast in Instagram and in TikTok. And you can listen to our conversation in Spotify. Thank you for watching. Thank you. Bye-bye. God bless. God bless.